Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay, nahuli ang grupo sa isang lambat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi Team Rocket ang may gawa, isang lalaki at isang Loud Red ang dumating, at ipinaliwanag na ang patibong ay para sa iba. Dinala sila ng lalaki sa isang pahingahan, binigyan sila ng mga business card, at nagpakilala bilang isang ehekutibo na nagngangalang Mitch. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabi sa kanila na maaari nilang subukan ang pinakabagong Pokeblock ng kanyang kumpanya. Kinain ng mga Pokemon ng mga bida ang mga Pokeblock at nagustuhan nila ito. Ang Pokeblock na ito ang huling proyekto ni Mitch bago siya umalis sa pabrika. Napansin ng mga Pokemon ang isang bagay sa malapit, ito ay isang Jigglypuff. Pinuntahan ito ng lalaki upang kalabanin, pinagamit niya si Loud Red ng Mega Punch, ngunit tumalbog lang si Jigglypuff. Nagutos si Mitch ng Hyper Voice, ngunit hindi sumunod si Loud Red dahil na-in-love ito kay Jigglypuff, na ayon kay Brock ay gumagamit ng Cute Charm, isang abilidad na pumipigil kay Loud Red sa pag-atake. Sinunog ni Jigglypuff ang lahat gamit ang flamethrower, at pagkatapos ay kumanta upang patulugin ang lahat. Ngumiti si Jigglypuff at tumakbo palayo, kaya nawala na ang epekto ng Cute Charm kay Loud Red, na agad namang pinuntahan ang kanyang master upang gisingin. Nagising si Mitch at nadismaya dahil hindi na naman niya nahuli si Jigglypuff. Gusto ni Jessie na hulihin si Jigglypuff para sa kanyang sarili, bagaman naisip ni Meowth na kung ibibigay nila ito sa boss, magagamit ito ng boss bilang dekorasyon, para sa ehersisyo, at para patulugin ang kanyang sarili. Hinanap ng mga Pokemon si Jigglypuff, habang inalok naman ni Mitch ang iba ng mainit na tsokolate. Napansin ni May ang isang litrato ni Mitch na kasama ang asawa nito at anak na babae. Ang anak ni Mitch ay si Lisa, at malapit na nitong ipagdiwang ang kanyang ikalimang kaarawan, bagaman 6 na buwan nang hindi nakikita ni Mitch ang anak. Isang beses ay sinabi ni Lisa sa kanya na gusto nito ng Jigglypuff, kaya pumunta si Mitch sa pabrika at sinabi sa kanyang boss ang kanyang misyon. Pumunta siya sa kakahuyan upang maghanap ng Jigglypuff. Nakahanap siya ng isa, at agad niya itong binato ng mga Pokeball, ngunit hindi niya ito mahuli-huli at tila nag-e-enjoy pa ito na magpahabol sa kanya. Dahil hindi naman siya isang magaling na trainer, nalaman pa niya mula sa isang libro na kailangan niya muna itong pahinain, kaya humuli siya ng isang Loud Red na hindi napapatulog ng kanta, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin niya mahuli si Jigglypuff hanggang sa ngayon. Sinabi ni Mitch sa mga bida na bukas na ang kaarawan ni Lisa. Nagpadala na si Mitch ng sulat na hindi siya makakapunta sa kaarawan ni Lisa dahil nangako siya dito na hindi siya babalik nang walang nahuhuli na Jigglypuff. Nagmungkahi si Ash kay Mitch na tulungan siyang hulihin ito. Nagdesisyon din ang mga kaibigan ni Ash na tumulong. Narinig ng Team Rocket na kasalukuyang kumakain ang kanilang pinag-uusapan. Itinaas ni Meowth ang kanyang kamay para sana kumuha ng rice ball, ngunit ang nahawakan niya ay si Jigglypuff. Sumugod ang Team Rocket para hulihin si Jigglypuff, ngunit gumamit ito ng flamethrower. Nagalit ang Team Rocket at muling sumugod, ngunit kumanta si Jigglypuff, at naramdaman naman ito ni na Loud Red at Mudkip at pumasok sila sa pahingahan upang ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Naapektuhan ng Team Rocket ng kanta ni Jigglypuff at nakatulog. Agad na kinuha ni Jigglypuff ang natirang rice ball ng Team Rocket at kinain ito. Dumating ang grupo at gusto ni Mitch ng isang hamon. Tinanggap ni Jigglypuff ang hamong ito, kaya nagdesisyon si Ash na tumulong. Gumamit si Loud Red ng uproar, kaya hindi makakanta si Jigglypuff. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit sa kanilang pagkamangha, lumipad si Jigglypuff. Gumulong si Jigglypuff at inatake si Pikachu. Gumulong muli si Jigglypuff at natamaan nito ang Team Rocket kaya nagising ang mga ito. Sinimulan nilang banggitin ang kanilang motto, pero binigyan sila ni Mitch ng mga business card kaya naabala sila. Itinalsik ni Loud Red sina Meowth at Wobbuffet na dumikit sa kanyang tenga papunta kina Jessie at James kaya napatalsik palayo ang Team Rocket. Inasar ni Jigglypuff ang lahat at umalis. Hahabulin sana ito ni Ash, ngunit pinigilan siya ni Brock at sinabing kailangan nila itong maisahan sa halip. Nagtago sila sa mga bush, naghihintay na kainin ni Jigglypuff ang Pokefood na espesyal ni Brock. Dumating si Jigglypuff, ngunit hindi ito interesado sa pagkain, na sobrang ikinalungkot ni Brock. Nagdesisyon si May na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng kanyang pink surprise, ngunit bigla itong kinain ni Munchlax. Naisip ni Max na patulugin na lang si Jigglypuff upang hindi ito makalaban kapag hinuhuli. Nag-isip si Max at nakabuo ng isang plano. Lumabas ng pahingahan ang grupo at nagdesisyon si Mitch na muling hamunin si Jigglypuff sa isang labanan. Dumating si Jigglypuff at nagsimula si Loud Red gamit ang Hyper Voice. Nag-roll out si Jigglypuff papunta kay Loud Red para patigilin ito sa pag-atake, pero tumalon si Loud Red kaya dumiretso si Jigglypuff sa loob ng pahingahan. Nakulong si Jigglypuff sa isang silid na pinalibutan ng bakal. Lumitaw si Pikachu at gumamit ng Thunderbolt. Bagaman nakaiwas si Jigglypuff, tumatalbog pabalik ang mga atake dahil sa bakal, at maging ang flamethrower ni Jigglypuff ay tumalbog rin pabalik.
Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit sumablay, kaya natakal siya ni Jigglypuff. Hindi pa rin natalo si Pikachu, kaya kumanta na si Jigglypuff. Nakatulog si Pikachu, ngunit hindi na malaya ni Jigglypuff na tumatalbog rin pabalik ang kanyang boses sa pader na bakal, kaya nakatulog din ito. Ginising ni Ash si Pikachu, habang si Mitch naman ay naghanda ng hulihin si Jigglypuff. Ganun pa man, nagdesisyon si Mitch na wag na lang dahil naniniwala siyang nabibilang si Jigglypuff sa kakahuyan na yon. Naisip ni Mitch na kailangang mapagtanto ni Lisa na hindi nito maaaring makuha ang lahat ng bagay na gusto nito, bagaman ibibigay naman niya dito ang Loud Red. Pagsapit ng gabi, nagising si Jigglypuff at nakita ang isang mangkok ng pagkain. Kinabukasan, pumunta na ang grupo at si Mitch sa bayan. Sinalubong sila ni Lisa, na nadismaya dahil hindi nakakuha ng Jigglypuff ang kanyang amang si Mitch, ngunit sinabi nito na masaya pa rin siya dahil nakarating ang kanyang ama sa kanyang kaarawan, at isinama pa nito si Loud Red. Gayunpaman, dumating si Jigglypuff na lumilipad, at hindi ito masaya dahil iniwan ito ni Mitch sa kakahuyan. Nagdesisyon si Jigglypuff na manatili kina Mitch, na lubos namang ikinatuwa ni Lisa. Hinikayat ni Lisa si Jigglypuff na kumanta, kaya alam na kung ano ang susunod na mangyayari. Naghihintay ang grupo sa isang mahabang pila para sa isang sikat na bakery. Ipinangako ni May kay Ash na sulit ang paghihintay, ngunit nakita nila ang isang tumatakbong Arcanine. Madali itong nakatalon sa ibabaw ng mga tao na ikinamangha ni May. Umalis si Arcanine habang nakita rin nila na hinahabol ito ni Drew at Flygon. Gumamit si Flygon ng flamethrower, ngunit sumablay. Gumamit si Arcanine ng Heatwave, ngunit nakaiwas si Flygon. Gumamit si Arcanine ng Extreme Speed at mabilis na tumakbo palayo. Nagtanong si May kay Brock kung ano ang Extreme Speed, kaya ipinaliwanag ni Brock na ito ay isang atake na nagpapabilis sa Pokemon. Ininsulto ni Drew si May sa pagsasabing tanging isang baguhan lang ang magtatanong ng ganyan. Sinabi sa kanila ni Drew na pumunta siya sa kanto para manalo sa Grand Festival at ipinakita ang kanyang unang ribbon. Nainis si May kaya nagpa siya ito na makipagkompetensya kay Drew sa paghuli kay Arcanine. Tumakbo palayo si Drew para hulihin si Arcanine habang tumatawa. Nakita sila ng Team Rocket na nagtatrabaho bilang mga panadero, gayunpaman, lumitaw ang boss na kamukha at kaboses ng pinagtrabahuan nila sa Evergrande City, at sinigawan sila na bumalik sa trabaho. Naghanap si Mudkip, kaya sinundan ito ng grupo, hindi nagtagal, may naramdaman ito. Nakita nila si Arcanine na kumakain ng mga berry, kaya inilabas ni May si Combusken para labanan ito. Sumugod si Combusken upang hulihin ito. Gayunpaman, gumamit si Arcanine ng Extreme Speed, kaya nakatakas ito. Nagdesisyon si Brock na kailangan muna nilang pag-aralan ito bago ito hulihin. Pumunta sila sa isang mangangahoy at tinanong nito kung ano ang maitutulong niya kay Ash. Naghahatid ng mga cake ang Team Rocket nang mapansin ni Jessie ang isang 3-layer na wedding cake sa ibabaw ng mesa, tinikman niya ang kaunti nito, at pinigilan siya ni James, para lang ipakita sa kanya kung paano ang tamang pagtikim ng isang bahagi ng cake. Dumating si Meowth at ipinakita na dapat bumawas ng mas malaki, kaya ganun na nga ang ginawa nilang lahat. Tinanong ni Ash at ng kanyang mga kaibigan ng mga ngahoy tungkol kay Arcanine. Sinabi ng mga ngahoy sa kanila na may isang lalaki na may Flygon ang nagtanong din ng parehong bagay. Agad nilang napagtanto na si Drew ang tinutukoy ng mga ngahoy, kaya tinanong ito ni May kung maaari rin ba nitong sabihin sa kanila ang sinabi nito kay Drew. Hindi nagtagal ay napansin na ng Team Rocket na hindi na mukhang cake ang cake dahil nasobrahan sila sa pagbawas dito. Tinawag sila ng boss at inutusan silang dalhin sa kanya ang wedding cake na siya palang mismong cake na kinain nila. Sa halip na dalhin ito sa kanilang boss, itinago na lang nila ito, kaya lumabas ang boss upang siya na lang ang kumuha nito. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa cake na tinawag niyang 3-layer wedding cake, at ginawa ng Team Rocket ang lahat para magpanggap na walang alam. Gayunpaman, ibinuka ni Wobbuffet ang kanyang bibig, at nakita ng boss sa bibig nito ang halos na ubos ng cake. Siyempre, sabay-sabay silang sinisanti ng boss at pinalayas sa bakery. Sinabi sa mga bida ng mga ngahoy na nakatira si Arcanine sa kabundukan, ngunit nitong mga nakaraang araw ay madalas niya itong nakikita. Napansin niya na pumupunta ito sa iisang lokasyon minsan sa isang araw. Nagsimula sila sa bukal, kung saan umiinom ng tubig si Arcanine. Hindi pa dumarating si Arcanine, kaya inisip ni May na baka nahuli na ito ni Drew, ngunit sinabi sa kanya ni Brock na malakas si Arcanine, kaya kung naunahan man sila ni Drew doon ay dapat naabutan pa nila ito na nakikipaglaban kay Arcanine. Kumalamang siya ni Ash, kaya sinabihan siya ni May na patahimikin ang kanyang tiyan dahil masyado itong maingay. Nagpasya silang lahat na mag-lunch break muna dahil wala pa naman si Arcanine. Ganun pa man, habang kumakain pa sila ay nakita nila si Arcanine na dumating para uminom, at agad na umalis pagkatapos.
Samantala, naglalakad ang Team Rocket sa kagubatan at nagrereklamo na sila ay nagugutom na, at sinabi na sana ay hinintay muna ng boss na makapananghalian sila bago sila sinesante. Gayunpaman, dumating si Wobbuffet na may dalang mga berry, ngunit kinain niya ang lahat ng ito, na labis na ikinagalit ng Team Rocket. Nakarating ang mga bida sa kakahuyan kung nasaan ang mga berry. Nakabuo na ng plano si Brock, maghihintay sina May at Max kay Arcanine sa bandang hilaga, habang sila naman ni Ash ay sa bandang timog, upang siguraduhin na pupunta ito kina May at Max. Inilabas ni Ash si Corfish, inilabas ni Brock si Mudkip at inilabas ni May si Squirtle. Naghintay ang lahat at lumitaw si Arcanine, gumamit si Corfish ng Bubble Beam para bugawin ito, habang si Mudkip naman ay gumamit ng Water Gun para bugawin ito patungo kina May at Max. Handa na sana si May, ngunit natutulog pa si Squirtle. Sinigawan ni May si Squirtle, kaya nagising ito at sumugod kay Arcanine. Gumamit si Arcanine ng Roar, kaya bumalik si Squirtle sa kanyang Pokeball. Bilang kapalit, inilabas ni May si Munchlax upang gumamit ng Metronome. Naging extreme speed ang Metronome, kaya naging kasing bilis ni Arcanine si Munchlax. Ganun pa man, ginamit ni Munchlax ang kanyang bilis sa pagkuha ng mga berry at sa pagkain nito, kaya nakatakas si Arcanine. Bumaba ng bundok ang Team Rocket para sa mga berry. Dinala sila ni Wobbuffet sa lugar kung saan naroon ang mga berry, ngunit dahil nakain na ni Munchlax ang mga ito, wala nang natira. Gayunpaman, nakita nilang tumatakbo si Arcanine, kaya sinabi ni Meowth kina Jessie at James na maaaring matulog ang boss malapit kay Arcanine kapag nilalamig ito. Naisip nilang ipopromote sila ng boss dahil kay Arcanine at sobrang natuwa. Nakarating ang mga bida sa itaas ng bundok, ito na ang kanilang huling pagkakataon dahil dito pumupunta si Arcanine. Lumitaw si Arcanine, kaya akmang lalabanan na ito ni May, ngunit sa halip ay dumating si Drew. Habang nagtatalo sila kung sino ang nauna, tumakbo si Arcanine sa tuktok ng bundok. Nainis si May at hinamon si Drew sa isang labanan. Nagsimula si Squirtle gamit ang tackle, ngunit lumipad si Flygon. Gumamit si Flygon ng Steel Wing, kaya pinagamit ni May si Squirtle ng Bubble, ngunit nakaiwas si Flygon at inatake si Squirtle, kaya umiyak ito. Umakyat si Drew sa tuktok at ganoon din ang iba, ngunit nakita nilang walang anuman doon. Gayunpaman, nakita nila si Arcanine sa pinakatuktok ng bundok na pinapakain ang mga tutang Growlithe. Ganunpaman, kinuha ng Team Rocket ang mga Growlithe. Habang iginigiit ng grupo sa Team Rocket na palayain ang mga tutang Growlithe, tumalon si Arcanine sa lambat para palayain ang mga ito, ngunit nakuha rin si Arcanine ng Team Rocket. Akmang aalis na ang Team Rocket, ngunit lumipad si Flygon at gumamit ng Steel Wing na humiwa sa lobo. Pagkarating ng grupo sa pinagbagsakan ng Team Rocket, naghanda na sina Ash at Brock ng kanilang mga Pokemon, ngunit sinabi sa kanila ni May at Drew na sila na ang tatapos nito, dahil sila naman ang nagsimula nito. Hiniwa ni Flygon ang lambat gamit ang Steel Wing na nagpalaya kina Arcanine at sa mga Growlithe. Inilabas ni James si Cacnea, na matapos yumakap sa kanya ay gumamit ng Pin Missile, ngunit napawalang bisa ito ng bubble ni Squirtle. Inilabas ni Jessie si Dustox, na gumamit ng Poison Sting, ngunit napawalang bisa ito ng Flamethrower ni Flygon. Gumamit si Cacnea ng Sandstorm, na nagpatalsik kay Squirtle palayo, ngunit humarang si Flygon upang protektahan ito. Sumakay si Squirtle kay Flygon at gumamit ng Tackle kay Dustox, habang gumamit naman si Flygon ng Steel Wing kay Cacnea, na nagpatalsik sa dalawang Pokemon pabalik sa balon. Tuluyang napatalsik ang Team Rocket dahil sa Water Gun ni Squirtle at Flamethrower ni Flygon. Kinalaunan, nagdesisyon si May na ibigay na kay Drew ang paghuli kay Arcanine, gayunpaman, tumanggi na si Drew na gawin ito dahil ayaw niyang mahiwalay si Arcanine sa mga tutang Growlithe. Kaya, hinayaan na nilang umalis ang mga Pokemon. Sa pagtatapos ng araw, bago magpaalam si Drew, sinabi niya kay May na mayroong contest sa Saffron City. Sinabi niya rin na hindi siya sasali dahil kailangan pa niyang humuli ng bagong Pokemon para lalong mapalakas ang kanyang team, at pagkatapos ay naglakad na siya paalis. Kaya, ang bagong susunod na destinasyon ng grupo ay ang Saffron City.